Pasensya na po kayo at hindi live itong aking sinasabi. At ito ay isang video lamang na aking pong ipapadala sa inyo. I-edit ko pa po ito. At ngayon, nandito tayo ngayon sa ating vlog, sa ating camera, dito sa ating video. Okay mga Coffeesmate, it's me again. No? Ngayon, mga Coffeesmate, nais kong sabihin sa inyo na meron tayong ilalagay na fuel additive sa ating motor. Walang iba kundi ang Kobe Fuel Line Cleaner. Ang Kobe Fuel Line Cleaner ay naglilinis ng makina. No? Ito po 'yan, ano? Ito po yung likod niyan sa power up at saka ito naman po yung mismong harapan, no? Nakalagay sa kanya ay Moto Booster, no? Moto Booster nakalagay, no? Tapos ito naman sa mismong likod, andito yung mga instruction kung paano ang gagawin mo. Andito yung pamamaraan kung paano mo siya gagamitin, ano mga Coffeesmate, no? Ugaliin po natin magbasa-basa kapag tayo nakabili ng isang produkto na hindi pa natin alam kung ano kung paano siya gumagana, no? Ang ating ang benepisyo ng Kobe Fuel Line Cleaner ay increased horsepower. Pag sinabi pong increased horsepower, ay palalakasin niya yung tapang ng makina mo. At pati yung hatak niya kasamang lalakas, no? Binabasa ko po no? Reduce fuel consumption. Kapag sinabing reduce fuel consumption, ito yung fuel save. Makaka-save ka ng gasolina, no? Makaka-save ka ng gasolina kapag ginamit mo ito, no? Pero hindi lahat ito ilalagay mo, kasi kung ito ilalagay mo lahat ay hindi natin alam kung anong dahilan nila kung bakit kalahati lang ang pwede mong ilagay, no? Okay? Kasi dito 50 ml ay pwede mo lamang ilagay. Tapos yung kalahati ay pwede mo nang gamitin sa mga susunod na araw. Kasi ito ay 100 ml. 100 ml ang ano po nito. 100 ml ang capacity ng bote nito, no? Okay? Ngayon, mga Coffeesmate, ano? Bago tayo tumungo sa ating vlog, ay tumungo muna tayo sa ating Bible scripture, no? Ito ay kababasa ko lang kanina, no? Dinggin mo, O Yahweh, ang aking dalangin, tapat kat matuwid, kaya ako'y dinggin. Iyong lingkod, wag mo nang subukin, batid mo ng lahat kami ay salarin. Ako ay tinugis ng aking kaaway, lubos na nilupig ng aking kalaban. Sa dilim na dako, ako ay nakulong. Tulad ko'y patay ng mahabang panahon. Ang kaluluwa ko'y halos sumuko na, sapagkat ang buhay ko'y wala ng pag-asa. Araw na lumipas aking nagunita, at naalala ng aking ginawa. Sa iyong kabutihan ako ay namangha, ako'y dumalangin sa nataas ang kamay, parang tuyong lupa ang diwa kong uhaw, na wala ng lahat ng aking pag-asa. Kaya naman, Yahweh, ako'y dinggin mo na. Kung ako'y magkubli, baka ang hantungan ako ay ituring na malamig na bangkay, at ang tunguhin ko'y madilim na hukay. Ako ay umasa sa iyo, nagtiwala sa pagsapit ng umagay, ipagugunita, yaw pag-ibig mo na lubhang dakila. Ang aking dalangin sa iyo'y ibig, patnubay ako sa daang matuwid. Patubayin ako sa daang matuwid. Iligtas mo ako sa mga kalaban. Ikaw lang, O Yahweh, ang aking kanlungan. Ikaw ang aking Diyos. Ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Ikaw ay nangakong ako'y ililigtas. Pagkat dakila ka, iligtas mo agad. Iligtas mo ako sa mga bagabag. Dahilan sa iyong pagtingin sa akin, ang mga kaaway ko iyong lipulin. Ang nagpapahirap sa akin, wasakin. Yamang ang lingkod mo ay iyong alipin. Okay mga Coffeesmate, ito ay mula sa mga Psalms 143 up to the following verse, no? Basahin niyo po itong Psalm 143 hanggang matapos ninyo, no? Dulong-dulo, no? 1 hanggang 12.
1 to 12, no? Okay, napakahaba ng ating Bible scripture, no? Kasi Yahweh naman nagsabi sa akin, si Lord ang nagsabi sa akin, basahin mo lahat, no? Okay, sige. Simulan na natin ang ating Bible scripture. Tapos na tayo sa Bible scripture. Sorry, i-correct ko lang kayo. Tapos na tayo sa ating Bible scripture. Ngayon, simulan na natin ang ating paksa, ang fuel line cleaner ng Kobe, no? Okay. Meron tayo ditong tangkay, walis tingting. Bakit mga Kopismate, saan mo gagamitin ang walis tingting? No? Ang walis tingting ay gagamitin po natin para sa pagsukat. Pagsukat ng kung ilang ml na yung nababawas natin. Ano? Nakikita nyo may gatla. May gatla yan 3. Ibig sabihin po niyan, kapag tinapat ko doon sa bote, ibig sabihin, siya na yung 50 ml. No? Okay, para maunawaan yung lahat, papakita ko sa inyo. No? Okay, simulan natin. Mga Kopismate, kaya tayo may tingting. Dahil, sabi nga sa instruction ng Kobe fuel line na hindi mo pwedeng ilagay ng buo, no? Yung nakita nyo kanina na mayroong tangkay, hanapin lang natin ano, saan na ba yung tangkay na yun? Saan na ba yung guhit? Ayan, nakita nyo 3. Ilagay natin dito. Ayan. Ilagay natin dito. Ayan. Pasensya na kayo mga Kopismate, wala tayong tagahawak ng camera eh. Okay, ano? Yan. No? Ganyan. Yan. Kung saan dito yung ano, yung gatla, ito yung nandito yung gatla. Yan. Yan, nandiyan yung gatla. No? Ibig sabihin, ganyang laman ng fuel line cleaner ang ating gagamitin, ano? 50 ml lang ang ating babawas. Bakit nga ba 50 ml ang ating babawas? Sabi sa ating instruction, yun daw sabi ito 11 hanggang 20 o 5 to 10 na liters ng ng tinatawag natin na tangke, ang capacity ng ating tangke. Yan, 5 to 10 liters, 50 ml lang, no? Nakita niyo, nabasa niyo po, medyo malaylay lang ako. Yan, nabasa niyo po ba? 5 to 10 liters lang, 50 ml, no? Eh yung ating tangke naglalaman lamang ng 3 liters, 2 to 3 liters lang ang laman ng ating tangke, no? Ngayon kapag yung tangke ay 11 to 20 liters, ay 20, tama, 11 to 20 liters, siya ay 100 ml. Isang buong bote ay gagamitin mo. Ito kasi ay 100 ml na ito, no? Nakita nyo 100 ml, no? Yung kalahati po nito ay pwede mong ilagay at ilagay sa tangke ng ating motor, ano? Gaya nito. Ito na yung tangke ng ating motor, ano? Yan. Okay? Simulan na natin maglagay ng Kobe fuel line cleaner, no? Okay, sige. Bubuksan ko na ito. Then bubuksan ko na rin yung tangke. Nabuksan ko na yung tangke, tumutuloy yung gas. Okay? Tapos, makikita ninyo, yan, may laman na siya. No? Meron na siyang gasolina. No? Kita nyo yung mga Kopismate, pakita ko sa inyo. I-torchlight natin. Yan. May laman na tayo ng gasolina. No? Ano po yan? Unleaded. Unleaded. No? Yan na po yung laman ng ating gasolina. So ito ay bubuksan na natin. Yan. Para hindi malaglag ang ating lagay sa dulo. Tapos bubuksan natin to, no? Ito nga pala, kapag tumalsik sa mata mo yung laman nito, no? Delikado po, no? Kapag ito na may nainom mo,
delikado rin mga ka-office-mate. Mabuti pang pumunta ka na sa doktor bago ka papahirapan nitong COVID fuel line cleaner na ito, no? Delikado po ito lalo-lalo na sa mga bata, no? Kaya iwasan po natin na ilapit po yung mga bata dito sa fuel line cleaner na ito. Kailangan dito sa COVID, ilayo nyo sa mga bata kasi pag nainom nila to, no? Delikado po. Lalo-lalo na rin po kung natamaan ng mata mo nito, baka na magkaroon ka ng problema sa mata. So kailangan mag-iingat, no? Dahil hindi rin po biro yung tamaan ka nito sa mata. At hindi rin biro na nainom mo ito dahil ito ay may chemical, no? Lason din po ito. Kaya keep the child, iwas dapat natin ito yung mga bata sa ano na to, sa produktong ito. Delikado po. Maging sa atin ay delikado rin, kaya medyo ano po tayo. Ingat-ingat. Hatakin ko, tingnan ko kung mahata ko. Sana mahata ko. Ako po. Hindi pa matanggal Okay? Okay, balikan ko kayo. Ito, no? Nabuksan na natin to. Nabuksan na natin yung COVID fuel line. Ngayon, magsasali na tayo, no? Ngayon, titingnan ko kung saan siya. Ito yung gatla, no? Yan. Yan, ito yung gatla. Ngayon, titingnan natin kung saan siya. No? Kaya ito yung dahilan kung bakit meron tayo nito eh. Yan, meron tayong ganitong klase ng tingting para malaman natin kung saan siya. Okay? Kasi hindi siya pwedeng ilagay na sa buo. Yan, sige. Punasan lang natin kasi nabasa po siya. Okay? Ngayon maglagay na tayo ng COVID fuel line. Yan. Simula na tayo maglagay ngayon. Subukan din natin malaman kung nasa na naguhit. Baliktad. Baliktad. Yan. Nahanap ko eh. Yan, yan. Ngayon saan na tayo nagbawas? Kung nakikita nyo saan tayo nagbawas. Okay, wala pa. Maglagay pa tayo. Okay. Tingnan natin kung saan tayo magbabawas. Kasi nagbawas na tayo kanina. Punas natin muli. Kuha tayo ng basahan. Okay. Kuha tayo ng basahan tapos ano na natin pupunasan. Yan. Ito yung ginagamit ko kasi pang sukat. Dapat 50 ml lang. Nakita nyo yung gatla. Tatlong gatla. Wait, tatlong gatla. Ay, nandito ngayon. Subukin natin ulit kung nasa na siya. Nasa na? Hindi ko po makita. Okay. Ugas, linis. Lagay ulit. Okay. Lagay mo ulit. Tingnan natin. Sinusukat ko talaga mga office mate. Mahirap ito pag sumobra eh. Baka mahirap na pag sumobra. Baka hindi maging maayos, no? Okay. Ulit natin ulit. Nandito pa siya, oh. Okay.
Bigyan pa natin muli. Okay. Tingnan natin. Sige na, lagyan mo na lang. Tingnan ko kung kaya lagay natin sa loob. Okay. Punasan natin kasi kailangan natin ng sukat. Ganito talaga kahirap kapag mag-vlog ka. No? Pahirapan talaga mga ka-officemate, Magpupunas tayo ulit. Saan na siya? Kasi hindi ko rin makita. Konti pa. Konti pa mga ka-officemate. Okay, then punasan natin. Salpak. Okay, tingnan natin. Nasaan na siya? Okay, pwede na po yun mga ka-officemate. Ayos na. Pwede na po yun. So, ayos na po yan at nakabit na natin. Ito yung nating ginagawa natin na dapat ay nasa ayos lahat. Kasi kung hindi natin ginawa lahat ng ating trabaho ng tama, masisira lahat ng ating mga ginagawa. So, kailangan talaga natin na ayusin ng tama. Yes mga ka-officemate. Sige, balikan ko po kayo. Titingnan ko po kung ano yung nangyari sa gasolina. Nilagay naman natin ng maayos So, balikan ko po kayo. Nagawa na natin I think etong isang bote na ito, yung kalahati nito may natitira pa ito. So, ito ay gagamitin natin sa mga susunod na maubos yung gasolina na to sa ating tangke. At saka ikakabit din natin muli ito, ilalagay natin dito para maging malinis ulit yung ating fuel line, Ali-ali bang malilinis ng Kobe fuel line dito sa motor natin. Unang-una malilinis din ay ka-officemate, ang malilinis dito ay yung tangke, yung filter lang nandito, din yung carburetor, tsaka yung combustion system ng ating makina ang lilinisin niya din mga ka-officemate. Gaganda ang takbo ng motor na ito. At saka isa pa mga ka-officemate, bago natin maramdaman yung maayos na performance ng ating makina, ay nandito pa siya sa tangke, Tapos yung nasa carburetor natin, nandiyan pa yung lumang gasolina. Pag naubos ang lumang gasolina dyan, at bumaba yung ating tinatawag na floater, yung laman nito na meron ng Kobe fuel line ay pupunta na sa carburetor, Doon pa lang natin masisimulang maramdaman yung performance ng ating makina. Okay, sige. So nalagay na natin, Lagay na rin natin to. Ito. Tapos natin, tapos itong mga kaya natin nilalagay ng basahan kasi para hindi po siya hindi po siya sumingaw yung gasolina. So nilagay natin, silipin ulit natin yung gasolina. Kamusta ang gasolina? Yan. Okay, naihalo na natin sa kanya. So meron pa itong kalahati, 50 ml. Then yung 50 ml nandito. Hindi natin siya pwedeng buuin, di ba? Kasi nga po ito ay 3 liters lang. Ang sabi sa Kobe fuel line, 5 liters hanggang 10 liters. Mga 50 ml lang ang kailangan, Yung susunod, hindi na natin pwedeng ilagay muna as of now hanggat hindi nauubos yung gasolina. So sarado na natin to. Okay na yan. Gusto natin. Sige. Tapos ilalak ko muna.
Yung, okay. So yun na, dalag ko na. I-start natin yung makina. Okay. Tingnan natin. Start natin yung makina para masubok natin. Good, umilaw na. Start. Okay. Okay, silipin natin. I-increase to yung octane power nito. Lalakas to yung octane power nitong motorsiklo, yung octane power pa lumakas yung increase ng power ng makina. So nilagay natin. Oh. May usok ba? Wala. Wala. No? Maggas nga tayo mga coffeesmate. Namatay. Kailangan galitin pa ano mga coffeesmate, ano? Oh. Masyadong malamig yung makina. Tumamig yung makina eh. Ngayon, painitin lang natin. Pinagana natin yung makina. Yung pinaikot natin ito, tapos sinubukan natin yung performance ng makina kung maayos, ano. Ngayon ay matapang yung makina, no. Ngayon pa lang natin nalaman, ano. Hindi pa natin lubos na nararamdaman, pero mararamdaman natin yun sa biyahe. Yun talagang itsura ng makina natin, no. Ngayon kung gusto niyo naman, subukan natin sa highway. Okay, sige. Okay mga coffeesmate, ito muna tayo. Susubukin natin yung Kobe fuel line kung maganda sa makina, no? Ngayon ipapaalam ko sa inyo at papakita ko sa inyo kung gaano kalakas ang Kobe fuel line, no? Naglagay tayo ng 50 ml sa tangke. Ngayon tingnan natin kung gaano kalakas ang horsepower ng isang makina kapag ginamit po itong Kobe fuel line, ano. At ipapaalam ko po sa inyo mga ka-office-mate, ano. Ito ay simpleng review lamang po, ano. Review lamang po at hindi naman tayo nag-advertise, ano. Subukin po natin. Sige po. Batay sa akin pag-aalis maganda yung takbo ng makina. Naka-office-mate, tumapang yung makina, no? Hindi nagtatapang yung makina. Nakita nyo po kung gaano kalakas yung makina. Sa gasolina po ay sa tingin ko lang po dito ito, no? Yung another review kapag ka po after po nito pagdating ng Monday, alamin po natin mga coffeesmate, ano, regarding sa gasolina, kung kapos ng gasolina. Okay mga coffeesmate, ito yung lugar na ito na kung nakita nyo kanina, yan yung lugar na maputik, no? Ito yung lugar na maputik, no? So kapag umuulan dito, napakaputik dito mga coffeesmate. Kakalinis mo pa lang ng motorsiklo, madumi agad, no? Madumi ulit siya.
Kaya napakaputik. Ito maputik din po ito. Pakita ko sa inyo. Ano? Ano? Napakaputik nitong lugar na ito. Pati na rin po yung sa ano, sa tulay. Yung tulay na nadaanan natin kanina, yun maputik po yun. Mga office niya sobrang putik, no? Okay? Nakita na po natin na maganda po yung takbo ng makina. Nakita na natin na maganda takbo ng makina at maayos. Hindi natin pinapatuloy kasi masyadong traffic. Mate, sana may natutunan po kayo, no? Naramdaman ko po yung smooth ng kanyang makina. Yung kanyang pag-smooth ng kanyang makina, yung takbo ng kanyang makina, naramdaman ko po. Nung ako ay tumatakbo kanina. At nakita nyo po yung speed po niya simula kanina. No, nung umpisang lakad natin, nung umpisang biyahe natin kanina, hindi ko pa maramdaman. Pero nung sa kalagitnaan yun, naramdaman ko na yung tapang ng makina. Medyo yung segundo lang na pagkuha ng 60 kph nakuha ko rin, ano. Bumilis yung makina, tumuli na ngayon naramdaman ko parang pumipino yung takbo ng makina ng aking motor. Palagay ko po ay nililinis na yung makina ko po, no? Nililinis niya na yung valvula, nililinis niya na yung mga engine parts, gaya pa ng piston, nililinis niya, tinatanggal niya na yung mga carbon. Nung subukan po natin ito, na nailagay po natin sa ating tangke po ito, yun nga po, nagkaroon po ng power, no? Kung umpisa hindi po natin ma-start kagad, ano? Kailangan pang galitin yung throttle ngayon. Ginamit na ngayon na na-start na natin ng maayos. One click lang mga ka-office mate, no? Nililinis siya talaga, pati spark plug mo. Pati na rin yung combustion system mo, nililinis niya. Lahat-lahat po yan. Pati na rin yung engine block, kasama niyang nililinis, no? Kasama niyang binibigyan ng cleaning. Ngayon, sabi niya rito, no? Pati nakalagay dito ay clean the full system to prevent cylinder knock, no? Sabi niya rito, no? Tapos prevent abnormal combustion, ano? Ngayon, nawala po yung parang mga yung pagiging malam niya ng makina, naging malakas, no? Tumulin pa nga ng gusto eh. Kung ginagamit ko po yan nung nakaraan na bumabiyahe ako sa Quezon City, no? Matuli na siya, pero nung time na ginamitan ko nito, mas tumulin siya mga ka-office mate, ano? Mas madali niya nakukuha yung speed na 60. Yung 70 gusto niya rin pong kunin eh. Kaya lang napakatuli na mga office mate, ano. Okay mga office mate, ano. Kapag kayo po ay gusto niyo pong subukan, no, gumawa kayo ng sarili niyong review, no. Papadala ko na lang po yung link ng Shopee kung saan ko po ito nabili, no, sa ating comment down below, no. Okay mga office mate, ano. Unang-una sa lahat, nagtataka kayo mga ka-office mate, bakit 100cc lang ang gamit kong motor? Kasi mga ka-office mate, no, hindi naman dahil sa wala tayong pamalit, kundi dahil sa dun tinitignan ng Panginoon kung gaano tayo kakontento sa isang bagay, sa isang motorsiklo, sa isang bagay na binigay niya sa atin, siyang nag-provide, no? Gaano tayo kakontento sa isang bagay na meron tayo, no? Sinusubok tayo ng Panginoon sa ganung bagay. Kung gaano tayo kakontento, ano? Alam niyo mga ka-office mate, bakit hindi 160 na lang, 150cc, ganyan, na motorsiklo na pwede mong gamitin, mga ka-office mate, ano? Alam niyo po, no? Tinitingnan ng Panginoon, no, kung gaano ka nga kakontento sa isang bagay. At saka isa pa mga office mate, ano, titignan din ni Lord na kung gaano pahalagahan yung binigay niyang gamit sa iyo, no? At ginagamit ba ito sa kanyang kaluwalhatian, no? At saka isa pa, no,
Kung sino yung nagpapakumbaba, siyang itinataas. Kung sino yung nagpapakataas, siyang ibinababa ng Panginoon. Ano? Ganun ng Panginoon natin. Ano? Malay mo, one of these days, mga office-mate, no? Yung motor ko, dahil sa nakita niya yung pagiging contentment ko sa isang bagay, no? Palitan niya yan, ano? Si Lord, alam niya naman mapagpala ang Panginoon natin, ano? Pag nakita niya na nakita niya yung pagiging contentment mo sa isang bagay, iaangat ka ng Panginoon, itataas ka ng Panginoon, ano? Baka yung motor ko, palitan niya na mga 150 yan, 155, yan, 160, 180, no? Ganun ka makapangyarihan natin, Panginoon. Mapagpala ang ating Diyos. Okay mga kapismate, ano? Napahaba ang ating usapan. Pero itong Kobe, itry nyo mga kapismate. Astig. Wala akong masabi rito. Nasubukan ko mga kapismate. Subukan nyo rin. Kahit anong klaseng cubic centimeter man yan. 100cc, 125, 115, 150cc. Gamitin nyo ito mga kapismate. May laman pa ito, no? Yung 50 ml nito gagamitin pa natin sa ating motor. Once po naubos yung gasolina, no? Sige mga office-mate, ano? Hanggang dito na lang ang ating vlog, no? Ngayon ko kayo bago pa lamang sa ating channel, just click follow on Eric Oralio Motovlog and click subscribe sa YouTube sa Eric Oralio Motovlog. Okay mga office-mate, lagi mo tatandaan, lagi nyo tatandaan, no? Ang pagiging kontento sa buhay ay pagpapakita ng pagtiwala mo sa Panginoon. Pagkakaroon mo ng kontento sa buhay ay pagpapakita ng pagtitiwala mo sa Panginoon na siyang magbibigay ng lahat ng bagay na kailangan natin. Sige, mga kapismate, maraming salamat. God bless, raise at ingat. Lagay ng Kobe fuel line cleaner ay ginamit po natin sa aking motor sa 100cc, ano. Yung aking motor ay nagamit ko na po sa Marilaki ng 3 beses ko na pong nagamit yung aking motor sa Marilaki. Ang aking pong biyahe papunta ng Quezon, nakabot po kami ng Jarrell's Peak, nakarating po kami ng Jarrell's Peak, nakarating po kami ng Victory Peak, yung pong camping, Victory Camp, no? Nakarating na din po kami doon, no? Saka yung arko po yung arko po ng Infanta Quezon, yung nakaabot din po kami doon, ano? Bali 4 na motor po kami. Kasama ko po yung mga kaklase ko, no? Shout out kay Dennis Valencia, no? Kasama ko, nakasabay kita sa biyahe papunta ng Marilaki at almost 9 years na po yung motor ko po. Yun po ay gawang Rakal, no? Rakal po ang ang tatak po ng aking motor. So sinubukan po natin ito sa kanya, no? Ito kanina. Nakita niyo po kanina, sinubukan ko po ito sa kanya at yun, sinubukan ko rin po yung takbo ng motor. Okay po. The best. Gumanda po yung takbo, tumapang yung makina. Okay, sige mga office-mate, ano? Pasensya na po at medyo may nakalimutan ako. Thank you po. At naway masiyahan po kayo sa video pinadala ko ito regarding sa Kobe fuel line cleaner, no? Sige po, maraming salamat. God bless, ride safe at ingat.